dahil ano no, gusto natin magabayan sa mga susunod na mangyayari sa impeachment ano at malaman ang kanyang mga take sa bagay-bagay. So, i-welcome natin ang suki po natin na si Professor Tony Contreras. Professor Tonton, hello and welcome back sa STL. Hi, Prof. Evening, Good Prof. evening. Magandang gabi sa inyo lahat. Unahin ko na ha, alam ko na nagdidebate lahat ng tao na kung dapat ba na ang impeachment ibinababa sa ganong klaseng diskurso. Pero alam kong namomonitor nyo yan. Mga issue tungkol sa laway, sa sa sipon, tapos yung sa kabilang banda, yung namang pinupunan naman yung objection ng objection o kaya ay ba't ganito magtanong si Senator Robin Hood Padilla. Yung imbis ba yung mga merits nung actual impeachment proceeding ay napupunta sa ganoong mga sabi nila ay mababaw na mga diskurso. Alam mo kasi ang dapat na pinapaintindi sa mga mamamayan, medyo technical yung proseso. Okay. But at the same time, hindi ito criminal proceeding. Ito ay isang political proceeding na suppletory lang ang rules of court. So, siguro kailangan wag masyadong legalistic ang approach dito. Dapat mas pinapaintindi sa tao na ito ay isang proseso na kung saan gusto nating malaman kung ang isang opisyal na impeachable ay fit o angkop pa rin na manatili sa kanyang posisyon. So hindi kailangang patunayan dito na gumawa siya ng krimen. Ang kailangang patunayan dito ay nilabag niya ba ang tiwala ng taong bayan. Ngayon, yung mga pagpansin sa laway, pagpansin sa sipon, yun ay siguro ay kasama na din sa mga tao na medyo unang-una hindi na naintindihan yung proseso. Pangalawa, siguro ang tingin lang nila spectacle para lang panoorin ito, parang soap opera nang mas inuna yung mga katatawanan o kaya yung mga dramatic na mga na bonggang mga pagkilos sa mga senador, kaya may mga iba na nag-grandstand. Siguro ang ating trabaho, ang hamon sa atin, sa media, sa akin bilang isang analyst, isang komentarista, ay gabayan ang tao sa pag-intindi sa tamang proseso, sa ano ba yung kahulugan nito. So ito, gusto ko bigay yung pagkakataon kay Professor Tonton na gabayan yung mga tao kasi ang nagsalita about that laway and laway specifically ay parang pruweba bilang pagsisinungaling. So kayo ba hindi ba kayo na nagulantang sa pag-connecto doon sa dalawang bagay? Actually, marami na mga kabalbalan na mga lumalabas sa bibig ng mga tao na hindi ko alam kung supported yan ng teorya sa medisina. Naglabas na yata kanina si Representative Janet Garin ng pahayag tungkol dyan na kapag naglalabas ang laway mo ay kaya nagsisinungaling. Parang ano yun? Unang-una, ano naman ang pagsisinungaling na sasabihin ng isang opening statement? Hindi naman naglalahad ng facts, naglalahad ito ng yung tutahaki ng proseso, wala pa namang napapatunayan. Sa totoo lang, marami talagang mga kababalaghang nangyayari dito sa impeachment na ito. Katulad, for example, ito na lang, mga senador, katulad ng isang senador natin, si Senator Robin Padilla, hinahanapan ng original na kopya ng isang live stream na video na hinahanapan sino ba kumuha niyan, sinong cameraman, para bagang live stream yan. So sinong cameraman yan? So may mga gano'n na kailangan talagang hindi lamang ang mga mamamayan ang kailangan educate natin, pati yata ang mga senador kailangan ding umattend ng seminar na bibigay ng inyong istasyon sa sa digital journalism. Pero Prof, bago po natin puntahan yung mga merits, yung mga nangyari doon sa actual trial, tanungin ko lamang po muna kayo pagdating doon sa optics. Kasi alam natin last week, this week pa lang pala yun, nagpakita si Vice President Sara Duterte dyan po sa Senado, pero very, very brief lang yung kanyang naging statement at hindi rin naman siya nag-attend ng mismong trial. Ano yung mensahe na naiparating nito doon sa mga nanonood? Bilang isang nag-aaral ng optics, ang politika ng optics, kapangyarihan ng mga images at mga narratives, alam mo, humahabi kasi sila ng isang kwento na si Sara Duterte ay isang biktima. Isang magandang halimbawa na binibiktima at pinag-iinitan lamang ng Estado
Makikita mo naman yan sa simula pa lang, sa opening remarks pa lang ni Sheila Season, pinakita na ibinoto siya ng 32 million at ang layunin lamang dito ay ang pagtatangka na i-unseat siya. Yun yung naratibo na siya ay biktima. At kita mo naman dyan sa picture na pinapakita niyo, magkakulay pa kami ng t-shirt, di ba? Tingnan mo. Ang ganda-ganda niya, di ba? Parang bago, pumayat yata, di ba? Ang ganda ng buhok. So, meron siya, nire-rework niya ang sarili niya. He's really reinventing herself. And then he came back just to give a statement that he's a victim, that he's bludgeoned, that he's bloodied but unbowed. So, yan ang magiging kwento nila. At gusto nila nakalimutan natin na siya ay na-impeach ng House. Gusto nilang kalimutan na siya ay pinaparatangan ngayon, na siya ay kumupit ng malaking pera. Hindi niya ginastos ng maayos ang confidential fund at siya ay sumuhol pa, sinuhulan niya pa ang mga DepEd officials at siya ay nagkamal ng mga hindi maipaliwanag na yaman. At higit sa lahat ay siya yung talagang kitang-kita natin na nagbanta sa buhay ng Pangulo. So, yun yung narrative na gusto nilang ilihis na papunta doon sa Sam na siya ay biktima, gusto lamang siyang tanggalin sa posisyon. At lalo pa, kaya nga siya tumakbo ng maaga pa lang, malayo pa ng 2020, diniklara niya tatakbo siya. Para meron ng predicate na kaya lang naman ako ginaganyan dahil ayaw kong patakbuhin. 'Di ba? So, sinasabi na 'yan ng kapatid niya sa 'di ba sa statement ni Baste na ayaw lang siya patakbuhin. Pero sir, bukod doon sa nabanggit nga po ninyo yung looks niya no, mukhang pinaghandaan na iba yung hair, tsaka yung kanyang pananamit naka-ready. Yun pong messaging, kumbaga, yung pagsasalita niya nung one-liner na mukhang hinango doon sa Invictus pero walang denial noong mga accusations. It's part of the production, so to speak. It's part of the plot. It's part of the script, kumbaga sa ano na ipakita na gano'n na parang maikli lang yung drama. Pumunta lang siya doon. Actually, gusto niya, alam mo, para tayo naman ginagawang tanga. Magmi-meeting lang kayo ng legal team mo, ba't hindi na lang kayo nag-meeting sa isang mamahaling restaurant? Pinakain mo pa sila ng lunch. Hindi ba kailangan ka pang pumunta sa Senado? Tapos si Zulaika pumunta kanina o kahapon ba? O kanina, hindi ba? Tapos nagpakawala ng statement na na maghanda kay Typhoon. Handa na ba kayo kay Typhoon Inday? Of course, it's of course may bagyo naman talaga Inday ang pangalan, pero it's also a subtle dig. 'Di ba? Sabi ko nga, oo nga, pero sa Inday ata humina at hindi naman tama ng diretso sa Pilipinas. So parang sala yung metaphor, hindi ba? Pero ang point ko doon, parang ginagamitan nila ng image, produced image, may mga linyang sasabihin. So malamang mag-a-appear yan si Sara Duterte sa impeachment trial Pero ta-timing nila yan kung kailan siya may maximum dramatic impact. Abangan natin yan kung kailan siya pupunta. Pero sa tingin ko hindi yan upo sa witness stand. Hindi yan magte-testify. Magpapakita lang yan. So syempre tayo naman dahil gusto natin ng balita, gusto nating may papag-usapan. Syempre she will be fawned over and it will create a narrative. To a point that we are now forgetting the real reason why she's there. And the real reason why we are having this. That we are now trying to weigh whether she's fit to continue becoming vice president. And as a consequence of a conviction, if she can still run for public office. So nalilihis yung atensyon ng tao. Kaya hindi rin nakakatulong kapag yung impeachment process ay napaka-legalistic na hindi makarelate ang mga tao kasi kapag ang impeachment maging boring, maging napaka-technical, 62 days ang hiningi ng prosecution, 'di ba? Kung ang paglalahad nila ng ebidensya katulad lang ng ngayon na puro technical, sa huli pa magkakaroon ng offering na natatahiin ng prosecution lahat yung bakit nila yung offer ito. Maghintay pa tayo hanggang end of November or December bago nila maikwento yung patsi-patsi nilang presentasyon. Baka wala ng interest ang tao. So, I think they will be taking advantage of that to overcome the substance of the process that has become too legalistic to a point that it is alienating to the ordinary Filipino with the Filipinos' penchant for drama and optics. Diba?
So yun yung magiging magiging ah, laban ng narrative dito. And bilang nasa industriya ng komunikasyon, dapat tayo ang gawin natin, huwag nating hayaan na mauwi sa ganung klase ang prosesong ito. Dapat lagi tayo, tama-tama, maganda naman yung katulad ng mga programa ninyo na binibigyan ng linaw, ng liwanag, bakit ganito ito, anong ibig sabihin nito. Nako, Prof, kulang na po ng oras. Next time na po ako magtatanong po sa inyo ng mga questions